Good evening, everyone. Our topic for tonight is from the book of Romans, chapter 8, verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Sa Tagalog version po ito ay sapagkat itinuturing ko na ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihalin tulad sa kaluwalhatiang ihahayag na sa atin. So, dito po ay sa talatang ito, hindi karapat-dapat ihalin tulad na sa kaluwalhatian ipapahayag sa atin. Because God's ultimate solutions to the greatest problem of humanity is the resurrection of Jesus. Binabanggit dito, yung redemption of our bodies. Yung pagtutubos sa ating katawan. So, dito sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo na lahat ng ating pagdurusa dito sa lupa, dito sa book of present time, hindi mo ito maihahalin tulad ng kahit anuman na ihambing pa sa buhay na walang hanggan when we're resurrected at the second coming and at the final of the coming of Jesus Christ. Kasi yung point natin, yung God's ultimate solution, yung problema ng sangkatauhan. Dahil lahat tayo may mga iba't ibang problema, lahat tayo may mga iba't ibang pinagdadaanan, iba't iba yung problema na kinakaharap. So, ang solution ng lahat ng ito ay si Jesus, yung resurrection ni Jesus Christ. Kasi, dahil lahat ng mga kakulangan yung problema natin, problema mo sa pamilya, problema mo sa financial, may kinalaman lahat yan. Lahat ng pinagdadaanan mo kay Jesus Christ. Kasi yung solusyon yan, ang Panginoon. Kung problema mo ang financial, the solution only is Jesus Christ. Kung papaano ang Panginoon ay nabuhay at namatay at muling nabuhay at nagkaroon ng resurrected body, ganun din sa atin. Jesus is our pattern. Anyone who puts in Jesus Christ will also resurrected, will also, or magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag tinignan nyo sa chapter 8, bago ang pangyayari na yung sinabi ni Apostol Pablo, ang banal na espiritu, siya ay nagsasabi na tayo mga anak ng Diyos, tayo ay kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, na parang partner, kapwa tagapagmana ng Panginoon. And all of the creation, tayo ay nagmamay-ari sa creation ito. Kaya kung nangangailangan ka ng pera, in Jesus Christ, He owned everything. Kasi siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya kung lahat ng bagay, lahat ng dito sa mundo, meron tayong conjugal property na lahat ng property ni Lord. Dahil na-resurrect tayo from the dead, may enjoy natin ang lahat ng pagmamay-ari ng Panginoon. And kung anong pagmamay-ari or property ng Panginoon ay pwede natin tong ma-enjoy. Magkakaroon
tayo ng kung ano man ang mayroon ang Panginoon. Because the solution of the resurrection of the humanity, magiging maayos lahat yon. Kasi pwedeng ayusin ng Panginoon lahat yon. Pero kung minsan hindi sa ngayon. Kasi when Jesus resurrection from the dead, yung solution ng Diyos sa problema na natin, selyado na. Kahit mamatay ka, pwede kang mabuhay. Kahit manalangin tayo na pagalingin tayo sa kung ano man ang sakit natin. Kahit hindi tayo sinagot ng Panginoon, ora mismo, pero in the future, when Jesus Christ comes, pag humingi ka ng kagalingan sa Panginoon, gusto natin gumaling mismo. Pero, ang sabi ng Diyos, pagagalingin kita, pero sa pagkakataon, ibibigay ko yung plano, kasi kung ano man yung ultimate answers niya, binibigyan ng solusyon niya ng Panginoon. Our present sufferings, kahit ano pa man yan, kahit sobrang hirap pa man yan, suffering sa health, or sa pamilya, sa financial, or sa mga sakit sa katawan, or lahat ng mga sufferings mo sa buhay, kung ano man yung pinagdadaanan mo na pinakamabigat, pero whatever sufferings we have right now, this is not worth comparing to our future glory. Hindi ito maihahambing sa future glory natin when we are fully redeemed, 100% redeemed. Sabi yan ni Apostol Pablo. Kasi hindi yun, yung pagkabulok ng mundong ito, papalayain ng Diyos. Hindi tuluyang mabubulok or gugunawin, papalayain. At as we wait eagerly for our adoption to ang application sa talatang ito ay let's endure the suffering of the glory of God. Kung ikaw man ay nagdurusa ngayon, meron ka mang health problems na nag-pray ka na pagalingin ka at hindi ka pa pinapagaling, huwag mong iisipin na hindi ka sinasagot ng Lord sa mga panalangin mo. Kasi someday, pagagalingin ka rin naman niya. Hindi siguro sa timeline mo na gusto mo mismo ngayon pagalingin ka, pero sa timeline ng Lord, ibibigay niya yun sa'yo. At lahat ng mga panalangin at request prayer natin ay sinasagot ng Diyos. Hindi lang sa timing na gusto mo, hindi lang sa gusto mo mangyari, kundi sa plano, sa desire ng Lord kung kailan niya to ibibigay. So, the plan of Jesus Christ is perfect. The perfect timeline. So, yun lang po. God bless everyone.